Naka-full alert ang Philippine Red Cross para sa mga mangangailangan ng tulong ngayong Semana Santa. Nitong mga nakaraang taon kasi maraming aksidente ang naitala sa mga kalsada sa gitna ng dagsa ng mga biyahero. Live mula sa Quezon City, may report si Ian Cruz. Ian. Joseph, sa mga biyahe nga tuwing Semana Santa ay tila ba kaakibat na nito ang iba't ibang mga aksidente, kaya naman naglabas sa mga paalala ang Philippine Red Cross. Nauwi sa disgrasya ang dapat sana'y pagninilay-nilay lang ngayong Semana Santa ng isang pamilya sa Nabua, Camarines Sur. Sumalpok sa puno sa gilid ng kalsada ang sinasakyan nilang SUV. Patay ang isa sa mga sakay na si Maika Sualibio. Base sa investigasyon, papuntang Eastern Samar ang pamilya para sa taunan nilang lakbay kabataan prayer tour. Pero posible raw nakaidlip ang driver habang nagmamaneho. Kuha naman ito ng dashcam sa bahagi ng Nagilian, La Union. Iniwasan ng isang busang tricycle sa gilid ng kalsada, kaya nasa pool nito ang kasalubong na dump truck. Sugaran ng dalawang driver, kaya din ng 20 pasahero ng bus. Nadala sila agad sa pinakamalapit na pagamutan. Sadyang maraming Pilipino ang bumabiyahe papuntang probinsya tuwing Semana Santa. Annual exodus nga kung tawagin. Kaya marami ring naitatala aksidente sa kalsada. May sa tala ng GMA News Research, mayroong 22 aksidente sa kalsada ang naitala noong nakaraang taon. Kaya naman ang Red Cross naglabas ng 10 road safety tips. Una na ang paggamit ng seatbelt tuwing nasa sasakyan o paggamit ng child car seats. Mas marami raw sana ang hindi malubha ang sinapit o injury o di humantong sa kamatayan kung naka-seatbelt. Pagmamaneho sa tamang bilis at distansya, sundin at irespeto ang highway codes. Tiyakin ang kahandaan ng sarili. Huwag ding gumamit ng mobile phone. Dapat nakakondisyon ang sasakyan at minamaneho ng lisensyadong tao. Mas madalas na human factor daw ang sanhi ng aksidente kaysa sa sasakyan. Usually, yun talaga yung nangyayari. Kung mechanical, syempre, depende na yun sa vehicle. Pero, yun nga, yung factor kung bakit nagkakaroon ng injury or crash is lagi doon sa gumagamit. So, hindi naman magka-crash ng sarili yung mga gamit or mga sasakyan kung hindi mali yung paggamit nung may-ari ng sasakyan. Sakali raw na ma-involve ka sa isang aksidente, ano nga ba ang dapat mong gawi? Kung ikaw po yung mismong naging biktima or nagkaroon ng injury, syempre i-check yung sarili muna. Check kung ano po may mga injuries na natamo. And kung may mga kasama tayo, i-check din kung okay ba sila. Then kung capable yung sarili natin tumawag ng tulong sa bystander or kung pwede dun sa mga responder natin or yung 911 natin or sa Red Cross 143 para mag-respond po ng mga ambulance and medical team. Sa mga pedestrian naman na siklista, dapat daw ay laging visible sa mata ng motorista para iwas aberya. Sa mga rider ng motor, importante raw na laging nakasuot ng helmet. Naka-full alert na ang PRC chapters sa buong bansa na handang magbigay ng first aid, pag-asiste sa nawawalang tao at iba pang assistance. Ang kanilang first aid stations nakatalaga sa 34 na bus terminals, 42 major highways, 54 na simbahan, 13 beach areas at 9 na pantalan. May mga nakatalaga rin sa mga parke at pilgrimage areas. Noong Semana Santa 2018, nasa 8,844 ang natulungan ng Red Cross sa buong bansa. Kabilang dito ang mga nagpakuha ng blood pressure, dinala sa pagamutan, mga biktima sa major at minor accidents at mga nawawalang bata. May payo rin ng Philippine National Red Cross sakaling ikaw naman ang makakita na aksidente. Then kung ikaw naman po yung nakakita ng aksidente, ng crash or ng hindi magandang pangyayari sa kalsada, doon pwede kang tumulong, i-secure yung vehicle mismo. Pwede mong patayin yung engine kasi kung nagbungguan, pwede pang gumalaw yung sasakyan, lagyan ng kalso para at least hindi na tayo cause pa ng further injury. Joseph, ayon dun sa mga taga-Red Cross, kalimitan na sanhi na aksidente ay speeding at human error. Kaya naman dapat daw na maging handa ang sarili ng mga motorista para makaiwas sa aberya. Joseph.
Ian, yung bang mga booth ng Red Cross, meron yan sa at least sa major highways, no? NLEX at saka SLEX. And if they want to be helped, halimbawa, nagkaroon ng aberya, paano nila ma-access yung mga serbisyo na ganoon? Yes, Joseph, ang Red Cross ay may hotline na 143 at meron din na pwede rin silang makahingi ng tulong sa 911 na ginagamit ngayon sa mga rescue sa buong bansa. At usually naman, Joseph, yung mga tollways natin, yung SLEX, yung SLEX, yung SETEX at TPLEX at yung iba pa mga tollways ay meron ding mga mekanismo para matawagan itong mga taga Red Cross. So karamihan dito sa mga Red Cross booth ay nasa mga strategic positions na kadalasan ito ay nasa malalaking mga gasolinahan sa SX o NLEX, kaya tiyak na ma-access sila ng ating mga kababayan sakasakali. Huwag naman sana na magkaroon na aksidente, Joseph. Alright, so yung numbers nyo, 143, 911 at saka yung mga gasoline stations para dun sa ating mga kababayan na huwag naman sana ay magkaroon ng mga amberya doon sa kanilang biyahe. Maraming salamat, Ian Cruz.